Good morning mga darling. Ngayong araw na ito'y may gagawin si tatay na kakaiba. Pero ngayon pala'y binabati ko na kayo ng Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Today, gagawa tayo ng coffee jelly or jelly coffee. Bahala kayo dyan. So kailangan natin dito ng Mr. Gulaman na nabili natin sa tindahan. So ang isang sachet na ito ay kailangan ng 6 cups of water. Pero ang request ng nanay nyo ay patigasin ko daw. Aba, talagang papatigasin ko yan. Instead na 6 cup of water, gagawin lamang daw natin na 4 cups of water. Mukhang pinahirapan pa ako sa pagbibilang. sa isang sachet, so 4 cup. Ilan na yun? 8, 19, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 4 times 4 equals 4. Naisip ko na naman ang teacher ko sa math. Hay nako. Teka, 1 plus 1, 2. Bahala na. Ayoko magkalkula. So guys, gupitin na natin at ilagay na natin sa ating malaking kaldero ang ating gulaman. Mr. Gulaman. Kinasanla pala si Gulaman. So isanin na natin sa ating malaking kaldero ang mga gulaman na ito. Bilhin nyo yung kulay white ha. Huwag kayong bibili ng ibang kulay. Dahil wala lang. So pagkasali natin ang ating gulaman, tayo'y maglalagay na ng tubig. Nakalimutan ko ang sagot sa 4 times 4. Bahala na kung ilang tasa na lang abutin ito. Pero kailangan dapat matigas. Sana all matigas ang gulaman. So gagamit tayo rito ng sagwan para haluin. Make it sure na nahahalo nating mabuti ang ilalim. Gumawa lamang ng ipo-ipo sa gitna. At dito'y kailangan din natin ng 1 cup of sugar. Depende sa inyo yan. Kung gusto nyo na mas matamis at magka-diabetes, gawin yung 2 cups. At kunin muli ang sagwan at ito'y walang tigil nating hahaluin. At dito'y gagamit tayo syempre ng kape. 1 cup of coffee, tumakal, at ito'y ating tutunawin sa isang maliit na lalagyan na may mainit na tubig. Huwag nyong bastang ibubuhos na lang direkta yan dahil hindi yan mahahalo ng mabuti o matutunaw. So lagyan ng mainit na tubig at kunin muli ang sagwan at ito'y ating tutunawin gamit ang ating panghalo. Kapag natunaw na, ito'y diretso na nating ibubuhos sa ating gulaman. At muli nating hahaluin. Pagpasensyahan nyo na ako kung talagang pinapagod ko ang braso nyo sa paghahalo. At kapag ito'y nahalo-halo na natin, ito'y isasalang na natin at sisindihan na natin ang apoy. Isang paalala lamang mga anak. Kapag ito'y sinalang na sa apoy, ito'y walang humpay nating hahaluin ha, nang hindi manikit. At dahil magbubuo-buo agad yan. At kapag ganito na ang itsura, kabahan na kayo dahil hindi dapat ganyan yan. Hindi, joke lang. Haluin natin ng mabuti at sa tingin ko kapag wala nang dumidikit sa ating sagwan, kagaya niyan, tunaw na sila. I-check nyo ang inyong panghalo. Kung wala nang naninikit dito, ito ibig sabihin. Kagaya niyan, ibig sabihin na pwede na natin itong ilagay sa isang malaking lalagyan. Okay na yan kahit hindi na kumulo. Basta't nakita nyo lang ang inyong panghalo na wala nang dumidikit, patayin nyo na ang apoy at kumuha ng malaking lalagyan. So dito ko guys, mga anak, isasali ng ating gulaman. Mas malaking lalagyan, mas madaling tumigas. Sana all na lang mabilis tumigas. So isali natin. Huwag kayo magtitira. Isali nyo lahat yan. At pag naisali na natin guys, ito'y
Patitigasin lamang natin ng 1.5 hour sa malamig na temperatura. Dahil kapag sa maliit na lalagyan nyo nilagayan, ako, baka kinabukasan pa tumigas yan. Buti pa ang gulaman na ito, ang daling patigasin. Pero ang gulaman ni tatay, it takes forever. Ayan, naninigas na guys. Matigas na ang ating gulaman. At dito'y gagamit nga pala ako ng pangkayod. So kakayod lamang tayo ng maliit na parte ng mga gulaman na yan. So itong pangkayod natin ay galing pa ng Pilipinas. So kayo rin lamang ang part na yan. Pahaba. Gaya niyan. Napakaganda. Yan. Parang bulati lang. Hindi ba mga anak? So mga ganyan texture okay na, ganyan kahaba okay na. So yung part lang na yan ang ating kakayurin at yung maiiwan na yon na nasa kabila ay yun ay i-slice natin ng pa-square. Bakit mo naman sinaliwa ang pagkayod? Wala ka talaga sa ayos. So ganun pa man, okay na rin yan. Basta't kayurin nyo lang ng kayurin. Yan, pagka hugis bulati na, ibig sabihin nun, nakuha nyo na ang tamang texture. Yan. Napakabagal mo naman magkayod. Kaya ka napapagalitan ng nanay. So yung mga natirang hindi natin na-slice, yan ang hihiwain natin ng ganyang kaliliit. Tanging mga professional lang ang gumagawa nito mga anak. Mag-iingat kayo sa paghawak ng kutsilyo dahil kapag ikay nahiwa, talagang napakahapdi. Kaya wag nating hayaang mahiwa tayo sa buhay. At dito gagamit tayo ng isang malaking kaldero. At dito'y paghahalu-haluin na natin ng condensed milk. So dito'y gumamit ang tatay ng 2 lata ng condensed milk. So isa din lamang sa kaldero. At make it sure na nakakayod natin yung mga natitira na yan. Pero kapag butas na ang lata, tigilan nyo na ang pagkayod. Grabe naman kayo. So isalin na muli natin ang 2 lata. Kapag nararamdaman nyo na nabutas na ang lata, ibig sabihin nun ay nasimot nyo na talaga ng husto ang lata na yan. So pagkatapos ng ating condensed milk, naka mga anak, napakasarap nito. Grabe. Ito yung lagi nating nakakain pagka Pasko at Bagong Taon, hindi ba? At dito gagamit tayo ng all-purpose cream. Mga 2 piraso ng all-purpose cream. Ito ang magpapalinamnam sa ating coffee jelly. So pigain na mabuti. Gaya nung ginagawa natin sa mga toothpaste natin. Na halos palupot na ayaw pang itapon. Kung sa bagay, napakamahal ng bilihin ngayon kaya kinakailangan masimot natin ang husto yan. Pagkatapos yan, ito'y ating hahaluin. Mas mainam kasi na nahahalo muna natin lahat bago natin ilagay ang ating gulaman. Mga darling, ito yung laging tinatago ng nanay nyo, di ba? Pagka may okasyon kagaya ng Bagong Taon at Pasko. Gumawa ng isang batsyang coffee jelly pero isang tray lang ang makikita mo sa rep. Ang mga nanay nga naman. At dito'y gumamit din ako ng 2 lata ng coco de nata. Yes mga anak, coco de nata. Nata de coco pala. At pagkatapos yan guys, syempre ilalagay na natin ang ating gulaman. Yung mga hiniwa nating gulaman, isabog nyo na dyan sa kaldero. At ito'y ating hahaluing muli. Ito yung mga talagang tinatago ng ating mga nanay pagka Pasko't Bagong Taon. Gumawa ng isang timba o gumawa ng isang plangganang coffee jelly pero pagtingin mo sa freezer ng ating rep, isang lalagyan lang ang nandun. Kaya't magtataka ka kung saan tinatago ng mga nanay natin yung mga fruit salad na yung mga coffee jelly na yan.
sasabihin wala na. At ito nga pala mga darling yung kinayod nating gulaman. So isasama na rin natin yan. Nilandian ko lang. Pwede namang hindi nyo na gadgarin. May pagkamaarte lang talaga si tatay. Ayan, mga anak, matatapos na to. Mabalik tayo sa ating mga nanay. Hihingi ka ng fruit salad, sasabihin wala na. Talagang nakakapagtaka. Pero pagbukas mo naman ng mga cabinet natin at kukuha ka ng mga damit, magugulat ka, may Tupperware doon na may fruit salad sa loob. Napakadamot. Hindi naman siguro nagdadamot. Kumbaga talagang tinitipid lang ng mga nanay natin yun. So ayan mga anak, at gumamit nga rin pala ako rito ng 3 kutsara ng Milo. Milo, Ovaltine, kahit na anong mga chocolate powder, pwede yan. So tunawin lamang sa mainit na tubig para naman mag-iba ang kulay. Para talagang mas nakakaaya-ayang tignan at mas masarap kainin. So and guys, gumawa na si tatay ng pangbagong taon at pang Christmas para pagdating ng December, hindi na ako mapapagod. I-stack nyo lang sa freezer yan at aabot. Kasi napapagod ako pagka mga ganong okasyon. Halos sayang-saya silang kumakain ng dispiras ng Pasko at bagong taon. Ako'y nakanganga na sa pagod. So ito ilalagay na natin sa Tupperware. Magtatago na ang tatay. At alam nyo naman ang nanay kung saan-saan tinatago ang pagkain. Magugulat ka na lang, umaamoy na at mabaho na. Ayan, punasan lamang natin ang gilid para hindi lang gamin. Ayan guys, napakasarap nito mga anak. Talagang kahit anong okasyon ay patok na patok ang pagkain na ito. Lalo-lalo na sa mga malalakas kumain. Ito ang kailangan nila. Pampaalis umay. Para ready na naman sa kainan. O siya. Maraming salamat mga darling mga anak. Advance Merry Christmas sa inyo. Salamat.